So, dito na naman tayo, anak sa pananampalataya. Okay. So, dito, malinaw na ang mga apostoles ay kinilala nila ang mga Christian na anak. Ibig sabihin, ang mga pinuno ng simbahan o mga wala iba kundi ang mga pare ay ama natin sa pananampalataya. Magagamit natin ito sa pagsagot, no, sa mga sikta na nagsasabi na walang tatawaging ama dito sa lupa sa San Mateo 23:9. Pero tinatawag nila ang asawa ng kanilang ina na ama. Di, maluktot. Pagka maluktot yung pag-iisip ng mga protestante tulad ni Elizabeth Tannen. 2 Corinto 6:13. Ito ang sinabi. 6:13. Nagsulti ako kaninyo karon sa mga kamu akong mga anak. Anong sinabi ni St. Paul? Nagsulti ako kaninyo karon sa mga kamu akong mga anak. Ipakita kanamo ang samang pagbati na among gibatunan alang kaninyo. Busa bukse o sampag ayo ang inyong mga kasing-kasing. Anong sinabi ni St. Paul? Nagsulti ako kaninyo karon sa mga kamo akong mga anak. At ito ay patungkol sa pananampalataya. Ang patungkol sa mga pare. Kasi si San Pablo ay naglingkod sa Diyos bilang pare. Ating basahin mga kapatid ang Roma 15:16. Sa akong pagkasunugoon ni Kristo Hesus sa pag-alagad sa mga dili-Hudiyo, nag-alagad ako ingon mga pare. Malinaw. Sa 2 Corinto 6:13, kinilala ni San Pablo na mga anak ang mga kapatid niyang Christian. At sinasabi niya, ipakita ninyo sa amin kung paano kayo amin kinilala. Aking mga balikan na. Nagsulti ako kaninyo karon sa mga kamo akong mga anak, ipakita kanamo ang samang pagbati nga among gibatunan alang kaninyo. Now, kinilala tayo o ang mga pare ay kinilala nila ang mga laiko na kanilang mga anak sa pananampalataya. At ano naman na natin isagot sa kanila kasi sila sabi dito, ipakita ka na mo ang samang pagbati. So ano naman ang response natin? Magsabi lang ba tayo, kung tawagin tayo sa pare, anak, magsabi lang tayo sa pare, oy, angkol, unsa angkol, ha? Si Elizabeth Tannen, mag-angkol yun na. Kung mo ang pare, anak, dito ka. Anong sabihin ng mga tao nang sinabihan ng anak, yes, father, no? Hindi ka magsasabi na, yes, tiyo, yes, kuya. Pero si Elizabeth Tannen magsagot, yes, kuya. Hindi man sila magtuo. Bakit? So tama, tumpak, no? Ipakita ka na mo ang samang pagbati na among gibatunan kaninyo. So magamit natin ito mga kapatid sa pagsagot sa mga sekta na mali raw ang pagtawag ng father sa pare. Magamit natin, no? Ito ba, sa Pilimon Onoges, ito ay anak ng pananampalataya, no? Pilimon Onoges, anong sinabi ni St. Paul kay Onesimo? Ating basahin ha, Pilimon Onoges. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo ako nga amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Nahimo ako nga amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. So si San Pablo naglingkod sa Diyos bilang pare. Kaya tinatawag niya ang anak si Onesimo. At si Onesimo, tayo na tinatawag, kinilalang anak sa mga pare. Anong isagot natin nila kung tatawagin nila tayong anak? Magsama kayo ngayong linggo. Buingon na dekas. Yes, tiyo. Pero si Elizabeth Tannen mo sagot, ako na, yes, tiyo.
Winungdan din, mga protestante, no? Bili, mangon sila. Pero hindi tayo nagpapasangan sa kanila. Atin ang nililaw na bili sila. So yan, no? Ito pa, sa 1 Timoteo 1:2, malinaw din ipinayag dito na kinilalang anak ni San Pablo ang mga kapatid niya mga Kristiyan. 1 Timoteo 1:2. Ito ang sinabi. Anak ng Timoteo, matuod kong anak sa pagtuo. Kaya, ang tawag natin sa mga ama natin sa pananampalataya na walang iba kundi ang mga pali ay father. Ngayon, isang Pablo yun sa pananampalataya. Anak ng Timoteo, matuod kong anak sa pagtuo. Napakaliit. Baloktot ang paisip ng mga pastor, no? Tulad ni Elizabeth Tande na galing sa impyerno, no? Tito ka. Tito 1:4. At saka sa 1:1 si St. John the Apostle. So dito 1:4. Magamit natin ito mga kapatid na kayong mga Katoliko na nakatingin sa akin. I-take note ninyo ito, magamit ninyo ito. Tito 1:4. Ito ang sinabi. Nagsulat ako kang Tito, ang matuod kong anak sa pagtuo na atong panag-ambitan. Napakalinaw. Anak sa pananampalataya. Kaya, magawa ng mga sikta na umusik sa pagtawag natin sa mga pari na pari ay malinaw, may pinayag na yan ay malinaw, may pinayag sa Bible na ang mga pari ay ama natin sa pananampalataya. Ito 2:1, ang apostol sa Ginoo, si St. John, ano ang tawag niya sa mga Kristiyan? Ating basahin. 1:1, mga anak. Gisulatan kamo ko kamo niini na dili na kamo magpakasala. Anong sinabi niya? Mga anak. Apostol. So ang kanila pag-intindi sa Mateo 23:9 ay nagpayag na wala silang tamang pag-intindi sa banal na kasulatan kasi sila ay pike. At ito tayo na sa Mateo 23:9. Ito ang pinagmalaki sa mga pike tulad sa mga sakop ni Elizabeth Tande kasi si Elizabeth Tande sa tingin ko galing sa impyerno itong taong yan. Yan, ang mga protestante sakop na niya. O din sa kalimutan ayaw tawag ka si bisan kinsa nga amahan. Kay usara ang inyong amahan nga atuan sa langit. Ang ginamit ganyan sa amahan ay capitalized. Ibig sabihin, patungkol sa Diyos. At kung kailanganin natin ang isang tao bilang Diyos at tatawagin ama, yan ay mali. Pero kung hindi natin kilalanin bilang Diyos, tatawagin natin Ama tulad ng Pare, yan ay malinaw na ipinayag sa aklat ng ni San Pablo para sa Corinto. Sa kanya isinulat. 1 Corinto 4:15. Kay bisan pa kung yun na kamoy jismil ka magtutundo niya kang Kristo o sa lamang ang inyong amahan. So ang little A capitalized. Ibig sabihin sa Diyos, patungkol sa Diyos. Kaya sa inyong kinabuhi niya kang Kristo Jesus, na imo ako nga inyong amahan, small letter A ang ginamit. Ibig sabihin, hindi patungkol sa Diyos. Kaya nahimo ako nga inyong amahan, pinali sa akong pagdala sa maayong balitaan ng kaninyo. Yan. So malungkot ang mga sinasabi ng mga pastor na mga anak ni Elizabeth Tande kasi si Elizabeth Tande sa tingin ko nag-impirno na siya, no? Napunta sa lupa ng katawang tao. Ito atin sign na Elizabeth Tande, the title book was originated from the ancient Greek word papas, yes, which means
which means father. The title was first used in the 3rd century. Yes, it's really true. Kasi within 300 years, inuusig pa sila, hindi pa sila naka-plus. Kasi huli na nilang na-declare. Masama sa history, yan. Kulang bes pa ng mo. Susinong ko. Tanang imong amahan si Satanas, mawin na nakaigoli mo yung ilis batane, pero naman po ka, parehan ko no? Okay. Okay. It was also used for bishop in the West as a term of respect. Yes! Sa simula. Sa simula. Bilamit din niyan. Promotin at masala ko sa masulot. Okay. The term was originally applied to all the bishops in the Western Church, yes, before na-declare sa simbahan. The earliest recorded use of the title Pope in the English dates to the 19th century, when it was used in reference to the 7th century. Roman Pope Vitalian in 1073, however, Pope Gregory VII restricted its use to the Bishop of Rome. Malinaw, hindi ko sa inyong history. Kasi noong early pa, early tayo Christian, hindi pa sila nakaplastar sa lahat ng kanilang mga dapat ituro. Kasi inosig sila within 10 years. Kaya nagtago sila sa mga katakob, mga tanin. Tinatawag na katakob kasi doon lang sila inilibing. Okay. Confirming a practice that had existed since the 19th century. Thank you very much. Brother Elaine, magbasa pa ka ng history namin upang matutunan mo. So yan, tama yan. Kasi uli na, kasi inosig sila. Paano natin ma-distinct ang Pope sa ibang mga obispo? Yan ang dahilan. Ang Pope ay para lang yan sa pinuno ng ating simbahan. Yan. So yan, no? So, thank you very much. Ilan sa marami, no? Sorry, so, dito naman tayo sa okay. So, sa anak pagtoo, no? Napakalinaw. So, dito na naman tayo sa patungkol sa anghel. Kasi ang mga sekta, ayaw nila ng maghingi tayo ng tulong sa mga anghel. Lalo na si Elisa Bactade, ayaw niya kasi anak ng Diablo siya, no? Dito tayo na. Did the apostles call themselves fathers despite the fact that they were parents to the Lord? Balik, mga nabatitis no, sorry. Umana ako nagbasa. So, napuli mo mga text na tagas kayo, basahan na inis magkani, kung may tubag kani mo doon, ay napakalan sa pipig sa mga. Peter was not a pope. Panitay. Masala, natuon na yung bright ka ba, pero hindi sunod din mong ulo. Si St. Peter, the first head of the church founded by Lord Jesus. Sa panahon yun, hindi pa ginamit ang Pope. Pero siya ay Pangulo na. Nang ipinayag na ng simbahan na ang Pangulo sa ating reliyon ay tawagin Pope, doon na sinabi ng simbahan na ang una nating Pope si San Pedro. Hindi mo. Sabi mo, hindi mo. Pagkawagin din mo eh. Impirno ang mukha. Ang papel ay bawaan. Impirno juga. So malinaw ha? Muli lang, sinabi ng simbahan na Pope ang tawag natin sa ating mga pinuno. Kaya sa panahon ng mga apostoles, hindi pa nila alam na Pope ang gagamitin. At dahil ang simbahan ay
giubanan sa Holy Spirit, kaya yung mga ipinangaral na hindi na isulat sa banal na kasulatan ay gipahayag sa Holy Spirit sa simbahan. At basahin na 1:16, 15:26. Salamat kayo sa katulong mo minimo, brother, no? Masakatulong mo minimo nga or masayon may nga anak kasi nga kay puro lagi ka samok-samok niya pangutangon ka unsay sikta imong ipa sa kauban unsay sikta nga nagbautismo nimo ang tudon wagi ka mo utubag tubagan ko karon unsay sikta nga nagbautismo nimo pero di man juga mo tubag kay mo tuganda may bawaan man nagikan ka sa impyerno. So, tumaga lang. Kung sa sikta na nagbautismo nimo, para makabalo may nasa impyerno kagitan. Tumaga lang, hilis magtanim. Kung sa sikta na nagbautismo nimo. Mag-decide, ano ang manlalaban na espiritu sa kamaturan, nagikan samahan, ipadala ko siya gikan samahan, o magsaksi siya may tuod na ako. Mone, sa katong si mag-decide, kung siya gihimo sa Holy Spirit para sa simbahan, ang malalaban ng Espiritu Santo na ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan na akong gisulti kaninyo. Magtudlo! Maunang ang simbahan, itudloan siya sa Holy Spirit na po ang tawag ninyo sa Pangulo sa simbahan. Through the Holy Spirit na. Kasi siya ang nagabay sa simbahan. Ikaw ang nagabay nimo ang imong mga amahan na si Satanas. So, lahitan. Lahitan. Okay. So, balik-balik lagi kami peste na nagkitawas na ako. Ibig mong sabihin na hindi siya ang pinuno sa unang pinuno sa simbahan. Pag-iisin mo ang ulo mo, pero hindi man yun. Hindi man ka makaintindi kasi ka-impyerno mo ka. The word po, ulit na nang gigamit, pero si San Pedro dahil siya ang unang pinuno sa iglesia, kaya siya ang unang po. Pagkakita niya din mo sa akin. Pagkaminos yun din mo ulit sa kanino, para sa impyerno mo ka, managigit sa kasagot. Okay. The Oxford Dictionary of Books by J.N.K. Keeley, Oxford. Anong sinabi nito? Yung sinasabi mo, ito ang iyong batayan. Tama na huli nang na-declare sa simbahan sa katauhan ng Diyos na tawagin po ang pinuno. At dahil si San Pedro ang unang pinuno, kaya siya ay entitled siyang tawagin po. No ka ba? Pero di naman ko kakasagot na nila kay taga-impyerno mga taga-impyerno mga hindi ka makasinabot. Pero ako lang yung kakasagot. Pero di ka makasabot na taga-impyerno mga. So, thank you bro, no? Sorry po kayo na gusto nyo ka nga taga-impyerno ka. Okay. Ano pa? Sansungkan. So, ibig sabihin, ang sulyano, ay totoo. So, ang inyong founder, bakla. Mga bakla, buka, pero taga-impyerno mga alam po kakas bakla. Sansungkan. Ang ibang sinasabi na sansungkan, yung itinayo doon sa Jerusalem. Sagutin mo ako. Kasi madali lang magsabi, Church of God, Church of Christ. Madali lang yun. Ito ba ang Church of God na sinasabi mo? Ito ba ang tinayo doon sa Jerusalem? Na ang mga lingkod ng Diyos ay mga pare. At ito sa ang mga lingkod sa Iglesia ng Diyos ay tinayo ng Panginoong Hesus doon sa Jerusalem. Ang mga lingkod ay mga pare. Payag si Moses. Ito ang tunay na iglesia sa Diyos Ang mga lingkod ng Diyos ay mga pare. Hindi mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Ang tanong at ang balita. Ito ba sinasabi mo na Church of God, yan ba ang itinayo ng Panginoong Hesus doon sa Jerusalem na ang mga lingkod ng Diyos ay mga pare? Sagutin mo ko. So kung maghanap ka, yes, no? Sabi niya, yes. Tanong na naman, kailan ninyo ginawa ang Biblia?
Kasi ang iglesia ng Diyos na tunay, ang gumawa ang nagsulat sa salita ng Diyos sa papel. Kasi walang papel sa panahon ng Panginoon Hesus. Ano? Kailan ninyo isinulat sa papel ang salita ng Diyos? Kayo ang tunay na Diyos, iglesia ng Diyos. Sagot. Kasi alam kong walang hindi pwede na yung sinasabi kasi sa impyerno masusunog ang papel doon. Kaya paano maisulat niyo sa papel? Pero sa akin ka, kailan ninyo inilipat sa papel ang salita ng Diyos na noon ay naisulat lang sa parchment at papyrus? Kailan inilipat ninyo sa papel? Kayo magkakunay. Itong sagot, mga Dominican ba yan o Charles mismo yan? Mga Dominican ba yan o Charles mismo yan? Ikaw ang tinanong ko. Kayo magkaya ang tunay na iglesia ng Diyos. Kailan ninyo isinulat sa papel ang salita ng Diyos upang ito'y maging aklat na tinatawag na Bible. Kailan? Magkakaroon tayo, pero di ba kapapakita ko yung amo kaya film mo ka, hindi na yung sa social media. Kasi sa social media, kahit engkanto, mga santil mo, pwede man, pero kalap-kalap, hindi pwede magpakita ng santil mo, mahadlo ka na sa tao. Ano mga demonyo? Handok ng tao, binuhat doon sa Diyos ang tao. Unang demonyo, hindi na magpakita sa tao. Musulod na sa mga lawa sa tao, nga kaya nila. Pero sa mga tao nga nagbunyagan, iya sa Diyos, hindi na musulod ang yawa. Namas kung napuno kay sala ng Pinoon na Kristiyan, o nang kaya siya sublan sa yawa. Sagot niya, tanong ng bobo. Tanong ko yung pinanong kapos mo na yung sinutihan. Bakit gumamit ka ng kaintanos? Paging basahin na. Gamit po. Teksto ang Jeremias, kaintanos. Tigsahin na. Jeremias, ang aking tanong, kailan ninyo inilipat sa papel ang salita ng Diyos? Ang imong sagot, Jeremias 32. Pagin na sa'yo. Wala sa limo. Nasa limo, piuling ka niya. Ano? 32. Ito ang sinabi. Diyos. Isulat sa usa ka libro ang tanan nga giingon ko kanimo. Isulat sa usa ka libro. Old Testament man yung ipinangaral ng Panginoong Hesus na siyang bahagi sa isang Bible. Kasi ito ay Old Testament, part of the Bible. Ang whole Bible is composed of Old and New Testaments. Ang tanong, aking balikan. Kayo makaya ang tunay na iglesia ng Diyos? Kailan ninyo isinulat sa papel ang lahat ng salita ng Diyos, Old and New Testament? Kailan ninyo isinulat o isinalin sa papel? Sagot. Translation ng Bible na ginawa ng kulto mo. Ang Kristo magkasamo, ikaw ang inyong pangutana. Kung sino ang tunay na iglesia, kailan ninyo isinalin sa papel? Pero mo, may kabuto mo. Kayo ang tinanong ko, bakit ang sagot mo? Ano ka sa akin? Pero no, ikaw, hindi ka kasabot, no? Ikaw mo'y dapat nga nagbulong dahil hindi ka kasabot. Ikaw ang ipangutana. Ano ang iyong answer sa kuha? Patungkol man sa amin. Ang aking tanong, kung kayo ang tunay na iglesia ng Diyos, kailan ninyo isinalin sa papel ang Old Testament at saka New Testament? Sagot. Translation.
Dami ng history ang tayo, no? This translation known as pamulgit o sa yung kana ng samo, sa inyo ba? Ibig sabihin mo, wala nyo kayo mong tatlo. Ibig mo sabihin na galing sa amin ang inyong binalag. Ang tanong sagutin, kung kayo ang tunay na iglesia ng Diyos, huwag kang mag-ano sa bulgit. Sabi niyan, ang sa inyo ang aking tanongin. Kung kayo ang tunay na iglesia sa Diyos, kailangan ninyo isinalin o i-transfer sa papel ang mga salita ng Diyos Old at saka New Testament. Kailangan. Walang sagot. Kaya yung amahan na si Satanas inisulatan ipakita na bago muli ko ang bigyan. Ipakita na yung mga amahan. Ikaw ang siya punta din niya. Ikaw ang kung anak mo punta sa yuta. Ikaw ang anak ka sa yuta. Ikaw ang binitawa sa impyerno. Ikaw ang anak. Kaya bigyan ako. Ikaw. Kasi mo amahan mo ipakita. No, takaan ng mga gamit na po yung mga ang tanong ba, kailan ninyo i-transfer sa papel ang mga salita ng Diyos Old and New? Kayo man kaya ang tunay na sasundan? Wala na yun, ang may tubayan. Dahil yun, ang may tubayan ng tao na yung untong na yung tinatag. Kuya. Bila ang tumayan, no? Itong delika sa harapan ng nasa bro. Pagkikan, kasama nila ang mga tao, may di magkakasabot. Dili kung gamit ang imong salita ng mga bumbo nila, di na mayos. Hindi ko lang kung anak ang Satanas, pero mo yung kung bubo ka, bulo ka, dili ko anak. Di ba kung parang mo na anak ng Satanas? So, sagutin mo. Ala, si Subatane. Wala yung kwenta ka ba? No? Wala yung kwenta. So, patuloy tayo kapatid, no? Ang aking tanong ha? Ang aking tanong, kailan ninyo inilipat sa papel ang Old at saka New Testament ng mga salita ng Diyos? Kayo kaya ang tunay na iglesia ng Diyos. Di ba baka sa imong amahan tunay si ano imong amahan tunay si Soriano, no? Pero ang tinitino ng mga amahan mo yun si Satanas. So, puno ko, tanaw rin ang Satanas. Uy, gago! Hindi pa ako tao, may Bible na. Demonyo, iglesia. Demonyo, Judeka. Tingnan mo yung pag-sinalit sa mga salita mo nga. Sinabi mo, kayo ay kanin sa iglesia ng Diyos. May sabihin mo, wala pa inyong grupo, mayroon ng Biblia, ibig sabihin mo lang, hindi ka matino. Hindi ka matino. Kailan niya, may suong ko, nakatano lang ako ngayon. Ako na yung magsasabi, no? Ako yung mga kanon, kabilang ko si Satan, anak ni Satanas, may ako sa impyerno. So wala kang kwenta, Brad, no? Ang tanong ating balikan, sinabi mo, hindi pa ka isinilang mayroon ng Bible. Ako nagtanong nga, wala is naman ang utak mo. Ang tanong ko, yung simbahan ninyo, iglesia ng Diyos man kaya. Kung kayo ang tunay na sasundan, kailangan ninyo inilipat sa papel ang mga salita ng Diyos Old at saka New Testament. Kailangan. So, balik tayo sa ating topic, no? So, mga kapatid, ang anghel ay makatulong sa atin. Yan ang itinararal ng Diyos. At dinasalin, ngunit ang mga diablo, tulad nila sa bagay, ay nagsasabi na wala makakatulong. Ang Diyos lang.
Pero bakit kumilala ka ulit sa pagkali ng Diyos na anak ka man din, Lucifer, tarawa, nag-uli mo sa impyerno, di ba? Kung tawag ka sa imong amahan, ay mo sampit ka Diyos din sa iyo ta. Pagmut ka sa, bumalik ka sa impyerno, bukbuk ko yung gato yung amahan na si Satanas. O ito, anong tawag mo ka Diyos na wala man tayo Diyos kay demonyo man ka. Naon yung gato. So, ang pulong angel mga isogi ka sa Griego nga pulong angelos, yan, no? Ang ibig sabihin ay mensahero or messenger. Yan ang ibig sabihin ng salitang angel. So, ang English word comes from the Greek angelos, no? Which means messenger. Yan. Sa Hebrew, malak. Yan ang angel, malak. In the Old Testament, when ito is, Malak. Okay. Malak ang ibig sabihin ay messenger. Okay. So, sa CCC 3-9, ito ang ipinayag. St. Augustine says, angel is the name of their office. So, kanilang mga gawa. Yan ang diyan sila tinatawag na angel kasi messenger ang angel. Ito ba? Okay. Angel is the name of their office, not of their nature. Malinaw ha, kasi maraming uri ng angel o maraming classification ng angel. Ito ha. Okay. If you say the name of their nature is a spirit. So, ang angel ay bilang mansaro, pero ang nature, spirit sila. So, din masagot na natin gamit ang matalata na si Felix Manalo according sa Iglesia ni Cristo na sekta ay anghel. Pero ang pinarawan sa banal na kasulatan, ang anghel ay spirit. Usahin natin yan. So, paano maging anghel si Felix Manalo? Na ang anghel ay spirit man. Ya, ang anghel gikan sa langit, si Felix Manalo, Pilipino. Sa istoryahan, no? Baba. So, igaling sana berkuang. So, if you say the name of their office, it is angel. From what they are, spirit. From what they know, angel. Yan ang pagkalinaw. Kung ano sila sa kanilang mga ginagawa, we call them angel. But according sa ilang nature, but when we ask about their nature, they are spirit. This is according to St. Augustine, no? One of the great doctors of the church. So, at ito ay malinaw na ipinayag sa banal na kasulatan. Okay. So, atin basahin mga kapatid, ng anghel na spirit. Basahin natin sa Hebrew 1:7. So, wala nang kwenta tumayan na no? Sorry, Brad, inis matani, wala na kwenta tumayan kay tani, pero no, mamukhang marami yung kabutukan ng tanong kay magisto nga. So, ating basahin mga kapatid, ang Hebrew 1:7 na ang anghel ay nilikha ng Diyos ng espiritu. Ating basahin ha? Bakit ang gingon sa Diyos bahin sa iyang mga anghel? Gingon sa Diyos na sama sa hangin ang iyang mga anghel. So, ang anghel ay spirit. So, malinaw na masagot natin ang sinasabi ni Felix Manalo na siya ay anghel. Malinaw na siya ay fake na anghel. Kasi ang anghel ay spirit. Ngunit si Felix Manalo ay namatay sa sakit. Sakit sa tinay. Nakalimutan ko yung kinamatayan niya, no? So, masakit siya. Masakit ang anghel na spirit man. So dito malinaw na masagot natin ang kabaluktutan sa ipinaral ng Iglesia ni Felix Manalo na nagsasabi na ngayon bawal sa amin ang debate. No? Mulang natalo
noong natalo ang kanilang debater na si Palma ni Father Darwin, dandaan na sila nagsasabi na bawal sa amin ang debate. Kanang sa balista karon na nagsigig samos katoliko, kanya ng katoliko makatubag nila mo ingon na po nang sa balista i-declare na po na silang simbahan, bawal mo makikidebate ha, bawal sa aton debate. Bawal na i-declare nila kasi kung patuloy sila makikidebate, makipagdebate, makipagdialog sa mga katoliko, dandaan silang lubi. Kasi maliwanagan man ang kanilang mga membro at magbalik sa Katoliko, kaya masasabi din sila na bawal sa atin ang debate. Yan, darating yan. So dito sa Hebro 1:14, sa Hebro 1:14, malinaw na ang anghel ay spirit. Ito atin sa ha? Hebro 1:14, Busa unsa man di ay ang mga anghel, silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios o gipadala niya aron pagtabang niadtong maluwas. Gipadala aron pagtabang niadtong maluwas. Pero sa ingon sa mga protestante, hindi makatulong ang mga anghel. Iwag yun sa batani ng mga protestante, no? Taga-impierno, kundi sila sa batani, mga iwag kundi siya matublo siya mga sakop. So, malinaw. So, dito pa, ang mga anghel, banal ba? Banal o santos. Pero kung sa ingon sa mga protestante, dilit na mundangog sa mga santos. Yeah, malinaw na ipinayang ng mga anghel makatulong sa atin. Atin sa inyo niyan, ha? Ang mga santo, ang mga anghel santos ba? Atin sa inyo ang Marcos 8:38. Na sila ay mga santos. Marcos 8:38. Okay. 38. Busa ko na ko, kung akong pagtulungan, ay, busa ko na ko, kung akong pagtulungan, ikaulaw sa usa ka tao, dining dautan o makasasala nga kaliwatan, ikaulaw usab siya sa anak sa tao, inigabot niya, uyog sa mga anghel nga balaan, uyog sa mga anghel nga balaan. Kung sa mga balaan sa Spanish, santos. Inubanan sa imaya sa iyang amahan. Pero kung siya giingon sa mga protestante, si Ilis Batani, na taga-impierno, bawal bunyangop sa mga santos. Mga anghel santos man, niya makatabang man dali sila. Ate, patuloy ha? Okay. Makatabang. Ito tayo sa makatabang. So, okay. Okay na lang. Makatabang ba ang mga anghel? Atin mo sa akin malinaw. Upang pinuhuli sila sa batali kasi tag-impirno ni siya, ano na niya ito? Pero dahil manin lang siya ng mga tao, kaya sasabihin niya na mali tayo. Hindi makatulong ang mga anghel. Atin sa ha? Tumit 12:12. Atin sa Old Testament. Tubit 12:12. Tubit 12:12. Ito ang sinabi. Tubit sa pag-ampo mo kung ni Sarah sa Ginoo, ako ang nagdala sa inyong mga pag-ampo ngadto sa iyang may mayaong presensya. Sino nagsabi nito? Si Anghel Rafael. Pagbasahin pa ha? Ang anghel na si Rafael. So, malinaw. Tubig sa pag-ampo mo ni Sarah sa Ginoo, ako mao ang nagdala sa inyo mga pag-ampo ngadto sa iyang mayayang presensya. Ang samang butang gihimo ko sa matag higayon nga ikaw nagnubong sa mga binatay. So, ang anghel makatulong sa atin kasi sila ay santos. Pero anong sinasabi ng taga-impierno tulad ni Ilis Batani, hindi makatulong ang mga santos. Sa kanilang tama man yan kasi walang santos sa impierno. Walang santos sa inyo mga sa impierno, Ilis Batani, kaya
Walang kwenta sa inyo ang tulong ng anghel. Ito pa, sa gawa, no? Sa gawa. Gawa 12, 5 hanggang 12. Si San Pedro ay tinulungan ng anghel. Gawa 12, 5 hanggang 12. So, mga kapatid, aking mga kapatid na mga Katoliko, dapat malaman, may mag-take kayo upang masagot ninyo ang mga umuusig sa mga santos. Pagdadamit natin ito kasi ang mga anghel ay santos. Okay, Gawa 12, 5 hanggang 12. Gawa 12, 5 hanggang 12. Si San Pedro ay tinulungan sa anghel. Okay, kung sinabi, 12. Okay. Sa gabi, sa dayon na siya itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulong si Pedro magi taliwadan og duha ka gwardiya. Igapo siya duha ka kadina og labot pa may mga gwardiya nga nagbantay sa ganaan sa prisuhan. Og sa kalit mitunga dito ang usa ka anghel. Mitunga ang usa ka anghel. Mitunga ang usa ka anghel sa Ginoo og may kahayag na midan-ab sa kansel. Unya ang abagan ni Pedro giyugyog sa anghel. Gipukaw siya og giingnan, bangon dayon og diha-diha nakatangtang ang kadina sa iyang kamot. Unya ang anghel mingon kaniya, pagbakos og pagsapatos. Ituman kini ni Pedro og ang anghel mingon, pagkupo og nunot kanako. Minunot si Pedro kaniya pagmula sa kansel apan wala siya masayod kung tinuod ba gayon ang dibuhat sa anghel kay amin niya nakakita siyang pananaw. Si San Pedro gitabangan sa anghel, pero ano ang sinasabi sa taga-impierno tulad ni Ili sa Batali? Hindi makatulong ang mga anghel. Grabe, sinoon. Dili magkabablem Ili sa Batali kasi taga-impierno magas. No, dili ka mablem. Kasi hindi, wala anghel sa impierno. Kaya hindi ka maniniwala sa anghel na makakatulong. Yan, Ili sa Batali, no? So, ito ba? Ang mga anghel ay makatulong, no? Sorry. Pero bukas ko na sa talakayin itong iba patungkol sa mga anghel. Mayroon ba tayong mga anghel na magbalantay? Bukas sa talakayin. Ito na lang ang nakita talakayin na yun. Itong sa makanamang mga anghel. So, dito pa rin sa pahayag 8:3 hanggang 4. Malinaw dito na ipinahayag na ang anghel ay makakatulong sa sangkatauhan ng Diyos. Malinaw. Sa lang, pahayag 8:3 hanggang 4. Ito ang sinabi. Lain anghel nga may dalang bulawang sugdanan sa insenso, miabot o mibarog at tubangan sa laran. Ihatagan siya daghang insenso aron idugang sa mga pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios o ihala dito sa halaran ng diha sa tubangan sa trono. Gikan sa kamot sa anghel na nagtindog at tubangan sa Dios, gituy mo ang aso sa sinunog na insenso uban sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios. Malinaw. Napakalinaw na ang anghel ay makatulong sa atin. Pero anong sinabi sa mga tulad din sa Batali na galing sa impierno? Hindi makakatulong. Anong sinabi? Anong sinasabi sa tulad? Hindi sa Batali galing sa impierno na nagpanggap na tao dito sa social media. Ano sa mga muli sa impierno hindi sa Batali? No? So ang tanong, hindi mo nasagot kasi taga-impierno wala makabalo ang mga taga-impierno o buwan. Pero kamagan, may naman mo may lakong mga taga-impierno hindi sa Batali. Kabalo ka sa na-invento ang papel. No? Kabalo ka na, hindi lang ang mga mamisto ang mga taga-impierno.